Biblis o happy Sabat mga igsoon. So ningtak na sa kabuntagon nun adlaw ipapahulay. So mag video na sabta bahin sa paralisgot sa pulong nga Bayahawa. So karon mga igsoon natay pambit nga pulong nga Bayahawa nga atong paminaw ug tan-awon nga mensahe mga igsoon ug mga igala atong paminawon ang mensahe nga Bayahawa nga ibinahagi ni Kahan Felix Caballero. Watch this. Ang ating daily offering ay magpatuloy. Ngayon po ang unang araw ng daily offering, mga kapatid. Tuloy po natin yung sinabi ni Kahanuel patungkol po sa daily offering. Nung matapos kinonsecrate or inanoint ang mga kahan, sila si Aaron at kasama ang kanyang mga anak, mga kapatid, doon po yan nangyari sa Mount Sinai. Doon din po, pagkatapos noon, ibinigay ang utos ng ating dakilang Abayahawa. Nasusulat po sa Exodus chapter 29, verse 38, mga kapatid, pwede nyo pong sundan. Nung matapos silang ma-anoint ang lahat ng kahan, sabi ni Moses, inutos ng dakilang Abayahawa, every day from now on, araw-araw mula ngayon, offer on the altar 2 lambs that are 1 year old. Offer one lamb in the morning and the other in the evening. In the morning, when you offer the first lamb, offer also 2 quarts of fine flour, mix it with 1 quart of oil from pressed olives, pour out a quart of wine as a drink offering, offer the second lamb in the evening, also offer the same grain offering and drink offering as you did in the morning. This is an offering by fire to Yahweh, and its smell is pleasing to Yahweh, mga kapatid. Ibig sabihin, ibinaba ang utos ng ating dakilang Abayahawa pagkatapos makonsecrate ng mga kahan, mga kapatid. Ang daily offering, alam na po natin na ito'y unang ginawa ng ating mga ninuno doon po sa Mount Sinai, mga kapatid. Pero mas maganda, basahin natin ang verse. Numbers chapter 28, verse 6. This is the daily burnt offering which began at Mount Sinai. The smell is pleasing to Yahweh. Ibig sabihin, mga kapatid, nagsimula, pinakaunang daily offering na nangyari, nagsimula sa Mount Sinai, mga kapatid. Pagkatapos, ma-consecrate or ma-anoint ang mga kahan. Doon din, sabi ni Kahanuel kanina, doon din ginawa ang tabernacle, doon ibinaba ang Torah, ang mga kautusan, doon binigay ng ating dakilang Abayahawa, doon nakikipagtipan ang ating mga ninuno, at pagkatapos doon, mga kapatid, sinabi ng Aba, this is the daily burnt offering which began at Mount Sinai. Kailangan, mga kapatid, na mag-alay, magsimula ang daily offering. Sino ang mag-provide para sa daily offering, mga kapatid? Sino ang mag-provide? Numbers chapter 28, verse 3. Sabi ng ating dakilang Aba, say to them, sabihin mo sa kanila, these are the offerings you must bring to Yahweh. Ano daw? This is the offering you. Sino yung you? Tayo, mga kapatid. Tayo ang mag-provide ng daily offering para sa ating nag-iisang dakilang Abayahawa, mga kapatid. This is the offering you must bring to Yahweh. Bring 2-year-old lambs as a burnt offering each day. They must have nothing wrong with them. Offer 1 lamb in the morning and the other lamb at twilight, mga kapatid. Maliwanag, tayo ang mag-provide ng pang-daily offering, mga kapatid. Ngayon, ang kahalagahan ng daily burnt offering, mga kapatid. Exodus chapter 29, verse 42.
Sabi po dito, you must burn these things as an offering to Yahweh every day. Sabi dito, kailangan i-offer ang offering na ito every day sa dakilang Abayawa. Do this at the entrance of the meeting meeting tent before Yahweh. From now on, sabi ng ating dakilang Aba, mula ngayon, sa ibang salin, ang sabi dito, from generation to generation, when you make the offering, sabi ng Abayawa, Yahweh, will meet you there and speak to you. Makipag-usap ang ating dakilang Abayawa sa atin sa tuwing may offering, mga kapatid. Napakahalaga ng daily offering, mga kapatid. Sabi dito, from generation to generation, when you make the offering, the Abayawa, will meet you there and speak to you. I will meet with the people of Israel. People of Israel, sa ating mga ninuno, mga kapatid, sa ating kapanahon, sa atin, siya makipag-usap, makipagkita, mga kapatid. Makipag-usap at ang kanyang presensya ay nandito. I will meet with the people of Israel there. And that place, itong lugar kung saan sinunog ang mga alay, and that place will be holy because of my greatness, mga kapatid. Yan po ang kahalagahan ng offering. Kailangan ninyong sunugin ang mga bagay na ito bilang handog kay Yahweh. Araw-araw, gawin ninyo ito sa pasukan ng tulda ng pagpupulong sa harap ni Yahweh. Mula ngayon hanggang sa darating na henerasyon. Kapag ginagawa ninyo ang handog, ako, si Yahweh, ay makikipagtagpo sa inyo noon. Sa inyo roon at magsasalita sa inyo. Nandito, mga kapatid, ang presensya ng ating dakilang Abayawa. Paano nga ba ito? Balik po tayo sandali, mga kapatid. Paano nga ba ito nagsimula ng panahon? Na alam natin na ito nagsimula sa Mount Sinai. Pero ano po yung sequence sa pangyayari, mga kapatid? Sabi sa Numbers chapter 28 verse 1, daily offering talaga ang title dito, mga kapatid. Sa verse 1, sabi dito, Yahweh said to Moses, sabi ng Aba, nakipag-usap kay Moses, Yahweh said to Moses, inutos ng ating dakilang Aba kay Moses, give this command to the Israelites. Sabihin mo itong utos na ito sa mga Israelites, doon po nagsimula ang daily offering. Tell them, bring me food offering made by fire. At pagdating sa baba, these are the offering you must bring to Yahweh. Bring 2-year-old lambs as a burnt offering. Inutos ng Aba kay Moses na sabihin sa mga Israelites, yun po ang simula, mga kapatid. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa panahon ni King David. Tuloy-tuloy na po yan, mga kapatid, hanggang sa panahon ni King Solomon. Nawala lang po ang daily offering nung sinakop sila ng Babylon. Pero nung sila'y nakabalik si Isra at si Nehemiah, na binasa natin nung nakaraan, Nehemiah chapter 10, nung sila'y nakabalik mula sa captivity, sinabi ng ating mga ninuno noon na sila ang mag-provide, sila ang responsible na magbigay ng mga pang-alay araw-araw. Nehemiah chapter 10 po yan, verse 32, 31 to 32, mga kapatid. Nabalik ang daily offering. Pagkatapos, mga kapatid, sinakop na naman po sila. Nawala na naman po ang daily offering. Nabalik po yan sa panahon sa Maccabees. Nasusulat po yan, mga kapatid, sa Maccabees chapter 2 Maccabees chapter 10 na naibalik nung nakuha nila muli ang hayakal. Kaya tama yung kwintada o yung account po ni Punungkahan na 2,500, mga kapatid, years. Kasi sa panahon ng Maccabees, mayroon pang pag-aalay. Nabalik. Pero hindi na po nagtagal. Dahil nung sinakop sila sa mga Greeks, nawala na naman po hanggang sa Romans, nawala na po ang daily offering. Tagal na panahon. Kailan bumalik ang daily offering?
Ngayon, mga kapatid, anong sabi ni Abba nung pagsimula ng daily offering? Yahweh said to Moses, give this command to the Israelites. Ngayon, mga kapatid, binigay ng ating dakilang Abba Yahweh ang diwa sa ating punungkahan. Sabi ni Abba kay punungkahan, give this command to the kawan. Ibalik ang daily offering. Yan po, mga kapatid. Nandyan na po ang ating daily offering. Naway tayong lahat magkaisa upang ang daily offering na sinimulan natin ngayon, tuloy-tuloy na po hanggang sa panahon na tayo po, mga kapatid, ay haharap at may pagmalaki po natin sa ating dakilang Abba Yahweh na ang daily offering ay ating sinustuntahan at ito po ay nagtuloy-tuloy. Purihin po ang ating dakilang Abba Yahweh. Maraming salamat po.